Yes, Lord. Hallelujah. I sing praises to your name, O Lord. Hallelujah. Purihin, sambahin natin ang ating Panginoong Diyos sa umaga pong ito. Bago po tayo magpasimula sa ating pong programang Bread of Life, tayo muna po ay magpuri, sumamba at pasalamat. Bigyan natin siya ng mataas na papuri at parangal. Your name, O Lord, for your name is great and greatly to be praised. To your name, O Lord, glory to your name, O Lord, for your name is great and greatly to be praised. Is great and greatly to be praised. Yes, Lord. Hallelujah. Glory to Christ Jesus. Purihin, pasalamatan po natin ang ating mahal na Panginoon. At sa umaga pong ito, ako po ay bumabati ng maalam na pagbati sa lahat ng ating mga taga-subaybay at tagapakinig sa programa pong ito, na kung saan po ay ngayon ay araw po ng linggo, pitsa 11 po ng buwan po ng Oktubre, at sa araw pong ito, alam ko po na marami po sa atin, lalo na doon sa mga medyo hindi na masyadong mahigpit at hindi na masasabi natin na hindi na bawal yung mga gathering, mga worship service, kayo po ay naghahanda ngayon para sa inyong pagpunta sa mga simbahan. At magpasalamat tayo at magpuri sa Panginoon dahil bago po tayo magsitungo sa ating mga simbahan ay meron po tayong Bread of Life na ating pagsasaluhan. Ito po ay ang mga salita ng Diyos na siyang nagpapalakas at nagpapatatag ng ating buhay pananampalataya. Amen. At ngayong umaga po ay ipaabot po natin ang ating maalam na pagbati sa lahat ng ating mga taga-subaybay at tagapakinig sa iba't ibang lugar po ng ating minamahal na bansa. At simulan ko po dito sa aking lugar na kinalalagyan. Ako po ay nandito po sa Labo, Camarines Norte, Bicol area, Region 5. At sa lahat ng mga taga Camarines Norte, mga taga Labo, taga Daet, mga taga Naga, mga kapwa ko mga Bicolano, hanggang po dyan sa Catanduanes, Sorsogon, Albay, Legazpi, hanggang po sa lugar ng Masbate, Region 5 po yan. Maalab na pagbati, maray na aga sa Indogabos, mga tugang kong mga Bicolano. At sa mga kaibigan at kapatid naman natin at mga taga-subaybay po, nandyan po sa Calabarzon area, magandang umaga mga brothers and sisters, mga kamanggagawang pastor, mga ibanghilista, mga misyonary, ano man ang inyong mga preparasyon ngayong umaga. Kung kayo ay may time, samahan po ninyo ako sa atin pong pagsasahimpapawid ng programang Bread of Life. At sa lahat po ng mga kamanggagawa natin, yan sa Shalom Ministry, sa iba't ibang lugar po dyan sa NCR o Calabarzon area, mapagpalang umaga po. At sa lahat po ng mga nandyan sa parte naman po ng Palawan, ng mga taga-subaybay din natin, magandang umaga po. Diyan po papunta sa may North, dyan sa Pangasinan, Pampanga, Baguio City, hanggang po sa Ilocos, Ilocos Norte, Ilocos Sur, hanggang po sa Cagayan, hanggang Apari. Mapagpalang umaga po ang pagbati ko sa inyong lahat. Isama na rin nating batiin ang mga nandyan po sa lugar po ng mga Kabisayaan, saan mang lugar kayo ng Bisaya. Maayong buntag sa tanan. At dyan po sa mga nasa iba't ibang lugar din po ng Mindanao,
Davao City, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Norte, Davao del Sur, at sa mga taga-subaybay din po natin dyan sa General Santos City, dyan po sa Sarangani Province, Sultan Kudarat, Cotabato City, Surigao, Compostela Valley, sa parte po ng Butuan City, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, hanggang Hulo-Sulo. Ako'y bumabati ng mapagpalang araw po sa inyong lahat. At siyempre po sa mga taga-Bisaya, sa mga taga-Cebu, taga-Negros, Bohol, dyan po sa Tacloban, sa Samar, at iba't iba pang lugar ng Kabisayaan. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa ating mga taga-subaybay naman po na nasa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang bansa, batiin po natin ang maagang naka-online na aking pinsan, si Julie Assis. At siya po ay from Canada. Sa mga taga-Canada, magandang araw po sa inyong lahat. At sa ating mga taga-subaybay po, dyan po sa lugar po ng Amerika, especially sa California po, napakaraming lugar dyan sa California na akin din pong napuntahan. Dyan po sa San Francisco, Daly City, San Bruno, Oakland, dyan po sa San Jose, sa Fresno, Sacramento, sa marami pang mga lugar dyan sa California, kasama na po sa LA, sa iba't iba pang lugar ng Amerika. Magandang araw po sa inyong lahat yan. Pagpalain tayo ng Panginoon. At sa ating mga taga-subaybay po, dyan naman po sa lugar po ng South Korea. Marami po tayong mga kapatid na kaibigan, kamanggagawang mga OFW na nandyan na sumusubaybay na rin po sa ating programa. Good morning po sa inyong lahat mga brothers and sisters. At sa ating mga kapatid, mga kamanggagawa naman po sa iba pong lugar, dyan po sa Japan, sa Kawasaki, Ikehara, Tokyo, sa Chiba, sa Ohio ba yun? Ohio. O iba pang lugar dyan sa Japan. Anumang lugar ang inyong kinalalagyan sa Japan, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid din po natin dyan sa Singapore, mayroon po tayo dyan masugid na taga-subaybay, Sister Jolie sa Pitola. Good morning po. At sa lahat ng ating mga kababayan at mga OFW na nagtatrabaho sa Singapore. Sa mga taga-Middle East, kasama na po ang aking anak na si Rodelisa. Binabati ko po na isang mapagpalang araw, anumang oras mayroon kayo dyan ngayon. Sa mga nandyan sa Saudi Arabia, sa lahat ng ating mga taga-pakinig at nakakapakinig at makakasubaybay sa programa ng Bread of Life, mapagpalang araw po ang pagbati ko sa inyong lahat. Ako po'y nagagalak na kayo po ay batiin sa ngalan po ng ating Panginoon. At dyan po sa lugar po ng China, sa Hong Kong, sa Macau, sa marami pang lugar ng China, magandang umaga po sa inyong lahat. Diyan sa mga nasa Taiwan, sa Thailand, sa hanggang Vietnam, mga karatig bansa na naabot ng programang ito at nakakapagbukas sa programang ito, mapagpalang araw po sa inyong lahat. At muli, ang programang Bread of Life sa pangunguna ng inyong lingkod, Evangelist Rodrigo Bacos, ay narito sa inyo upang maghatid ng masustansyang salita ng Panginoon. Ito po kasi ay pagkain spiritual. Sinasabi ko, ito po ay masustansya dahil nagpapalakas at nagpapatatag ng ating buhay pananampalataya. At kung nandyan na kayo at handa na po kayo na makinig at makipag-aralan sa ating paksang pag-uusapan ngayon, ay mangyaring makipagbukas na po kayo sa aklat ng Juan, Kabanatang 9. At ito po ay isang kwento rin po, patungkol pa rin po sa himala ni Jesus sa pagpapagaling. Ayan. So, kahapon ay atin pong tinalakay yung himala sa pagpapakain po sa 5,000 na lalaki lang, pera mga babae at mga bata. At ngayon naman ay ang himala sa pagpapagaling ng Panginoon sa isang lalaking bulag. Ayan. Basahin na po natin mulang kabanatang, dito sa chapter 9, kabanatang 9, mulang talatang 1, hanggang po dito po sa talatang pwede na po nating ituloy hanggang 12. Okay. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa ng ipanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabi, sino po ang nagkasala na ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Talatang 4. Kailangang gawin natin ang mga ipinagagawa ng nagsugo sa akin habang may araw pa,
darating ang gabi kung kailan wala nang makapagtatrabaho. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mga mata ng bulag. Verse 7. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa imbakan ng tubig sa Siloe at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang Siloe ay sinugo. Pumunta nga ang bulag, naghilamos doon at pagbalik niya ay nakakita na. Verse 8. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya ay namamalimos pa, hindi ba iyan ang lalaking dating nakaupo at nagmamalimos? Sumagot ang ilan, iyan nga. Sabi naman ng iba, hindi, kamukha lang, kaya't nagsalita ang dating bulag, ako nga po iyon. Paano kang nakakita? Tanong nila. Sumagot siya, ang lalaking tinawag na Jesus ang gumawa ng putik at ipinahid iyon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa Siloe at maghilamos. Pumunta nga ako roon at naghilamos at nakakita na ako. Nasaan siya? Tanong nila sa kanya. Hindi ko alam, sagot niya. At pinagpala ng Panginoon ang bahagi ng kasulatang binasa natin. Tayo po ay saglit na magkaisa at manalangin. Mahal na Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, lubos po kami nagpupuri at nagpapasalamat ng iyong mga salita ay muli naming natunghayan. At buhat po sa bahagi ng kasulatang ito, ipagkaloob po ninyo ang makapangyarihang mensahe at aral na makapagbibigay ng katatagan, makapagbibigay ng kasiglahan sa aming buhay pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy naming maunawa ng iyong mga salita. Kami ay mapagpala nito, mapalakas at mapaunlad ang aming pananampalataya at relasyon sa iyo. Salamat po, Ama, sa iyo po namin itinatagubilin ang nalalabing sandali. Samahan po ninyo kami, ikaw lang maitaas at maparangalan sa pangalan na iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen and amen. Glory to Christ Jesus. Purihin, luwalhatiin natin ang ating mahal na Panginoon. Mga iniibig ko, mga tagapakinig at taga-subaybay sa programang ito, patuloy po ang ating pagtatalakay patungkol po sa mga himala na ginawa ni Jesus. At ngayon po ay may kaugnayan na naman po sa himala sa pagpapagaling. Dito nga po isang istorya ng isang lalaki na kung saan siya po ay ipinanganak ng bulag. At may mga nagtanong sa ating Panginoong Hesus nung makita ang bulag na ito na ano ba ang dahilan bakit siya ipinanganak na ganyan? Siya ba ang nagkasala o ang kanyang mga magulang? Sabi ni Jesus, hindi dahil sa may nagkasala siya o ang kanyang magulang, kaya siya ipinanak siyang ganyan para mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. So, kasunod po noon, ang Panginoon Jesus ay nagdura sa lupa at pinagputik yung lupa o yung alabok ay kanyang minasa. At sabi ng kasulatang binasa natin, ito ay ipinahid sa mata ng bulag na ito, pinahid ng ating Panginoon. At nang maipahid ito ni Jesus, ang sunod pong sinabi ni Jesus, pumunta ka na doon sa Siloe, o doon sa tawag daw po sa wikang Hebreo ay sinugo. O sinugo mismo ang Panginoon na pumunta doon sa lugar na yon, para siya ay maghilamos. At ginawa naman po ng bulag. So, ang hirap pong pumunta sa isang lugar, lalo na kung ikaw ay bulag, na kaagad kang pupunta roon. Pero siguro dahil pamilyar na itong lugar na ito sa bulag, ay nakapunta po ang naturang bulag. At siya po ay naghilamos doon at hindi nagtagal ay nakakita na siya. At kasunod po noon ay may mga tao na nakakita sa kanya. Dahil si Jesus naman ay umalis na. At sabi ng mga tao nakakita sa kanya, di ba yan yung bulag? Sabi ng ilan ay hindi, kamukha lang. Di, yan ika. At ang bulag mismo ay nakarinig sa pag-uusap ng mga tao. At ang sabi ng Biblia, ang ating binasa, ay sinabi niyang ako yun. At nagtanong-tanong sila, sino ba ang nagpagaling sa iyo? Bakit ka nakakita uli? Hindi nga niya masabi si Jesus dahil sa ang Panginoon ay agad nang nawala. So,
May gusto lang po ako ipakita at bigyang diin sa mga bahagi ito ng kasulatan patungkol po sa pagpapagaling ng Panginoon. Kasi marami po ang tingin po ng iba ay sila mismo ang nagpapagaling. Yung iba naman ay iniisip nila na ang pagpapagaling ay maaaring mangyari later on o may proseso pang pagdadaanan bago gumaling. Kasi ito po ang problema. Sa karanasan ko po sa mga pananalangin sa iba't ibang mga may sakit, may gumagaling, may hindi gumagaling. So, hindi ko po problema yon. Basta ako bilang mangangaral, idadalangin ko yung may sakit, biyaya at habag ng Diyos na magkaroon ng kagalingan. At alam po ba ninyo, may mga naririnig nga po ako na pagkatapos po nung, hindi ko naman po nilihas, basta nakiisa po siya sa prayer for healing, nagkaroon siya ng kagalingan. At pinapatutuon niya na siya ay gumaling pagkatapos ng prayer. Walang touch na nangyari. Pero ang pagpapagaling po ng Panginoon ay iba-ibang pamamaraan. At kuminsan dahil sa kakulangan ng kaalaman ng tao sa pamamaraan at iba't ibang pamamaraan ng Panginoon sa kagalingan, kuminsan ang iniisip nila ay mahina yung anointing, mahina yung faith ng taong nananalangin, kung ito man ay pastor o elders o worker ng church. Kasi minsan ang tingin nila ay kakayanan ng isang tao yung pwedeng magpagaling. Pero sa totoo lang po, ang mga taong nananalangin, ito po ay sa mga lingkod ng Panginoon. Liban doon sa ibang mga nilalapitan ng ibang mga manggagamot, ano? Ang pamamaraan ng mga lingkod ng Panginoon, ipipray over kayo, ililians kayo, itataas kayo sa panalangin, pero Diyos pa rin ang may kapasyahan kung ikaw ay kaagad-agad bibigyan ng kagalingan. Huwag kang ma-disappoint kung ipinag-pray ka, hindi ka kaagad gumaling. Sapagkat may mga himala at pagpapagaling ang Panginoon na may proseso muna bago mo maranasan ang kagalingan. At dahil sa hindi pagkaalam ng marami tungkol dito, nadidepress sila at lalo silang nanghihila. Yung iba ay lalong nagkakasakit. Kasi may mga expectations sila na hindi nila naranasan. Yung ine-expect nila na kaagad-agad gagaling sila. Sa panalangin po kasi sa may sakit, ay may tatlong ipinakikita ako na katotohanan. Una, pwedeng gawin ng Panginoon na ang sagot niya ngayon din. Dininig ko ang inyong panalangin at ngayon din tatanggapin na ang kagalingan. Diba katulad nung sinabi ni Jesus doon sa anak ng isang pinuno ng bayan, sinundo si Jesus para puntahan yung anak niya at pinipilit ang Panginoon na sumama. At sabi ni Jesus, "Di, magaling na yung anak mo." Noong mismo sinabi ni Jesus na magaling na yung anak niya, ay talagang gumaling. Oh. At yun namang nasa isang pag-aaral natin doon sa Bethesda, 38 years nang may sakit. Pagdating ni Jesus, sinabi ni Jesus, "Gusto mo bang gumaling? Ay wala kang maglusong sa akin doon sa batis na pag kinalaw ka ng angel, yung unang makalusong ay gagaling. Ay bagoan niya ako makalusong doon ay may nauuna na." At sinabi ni Jesus, "Buhatin mo na yung higaan mo." Automatically, instant healing. Pero dito po sa parting ito, hindi ho instant healing. Bakit to? Dumura ang Panginoon. At pagkatapos ay nagputik, ginawa pang putik yung dura niya. At nagpahid pa siya. Ipinahid doon sa mata ng bulag. Gumaling ba agad? Hindi. Ipa. Sabi ni Jesus, pumunta ka na doon, manghilamos ka.
ay bulag po yun. Ibig sabihin, may sakripisyo pa siyang ginawa. Ay kakapa-kapa pa siya papunta doon sa lugar na paghihilamusan. Wala naman yung sinabing may nag-akay sa kanya, papunta ron. So ibig sabihin, ay maaaring pamilyar din dito sa bulag na ito. Kahit bulag kasi, may mga lugar na pamilyar sa kanya. Ay siguro po ay nag-usad-usad siya, dahan-dahan. Hanggang marating niya yung lugar na tinatawag na Siloe at doon ay naghilamos siya. Saka lang siya nakakita. Na ito po ay isang katotohanan na gusto kong ipakita sa inyo na iba-iba ang pamamaraan ng pagpapagaling ng Panginoon. Na mayroong kaagad-agad ngayon din, buhatin mo yung higaan mo, magaling ka na. O, ayan, gumaling. Merong umuwi ka na, magaling na yung anak mo, gumaling na rin po agad yung anak mong pinuno. Pinag-aralan natin ng mga nakaraang pag-aaral natin. Eh ngayon, hindi po ganun. May proseso pa na pinagdaanan. Kaya sabi ko, ito yung mga katotohanan dapat nating malaman na ang sagot pag tayo lumapit at nanalangin, lalo na sa may sakit o sa iba pang pangangailangan natin, pwedeng ang sagot ng Diyos ngayon din matatanggap mo ang iyong hinihingi. Wow! Hindi, praise the Lord, kung kaagad-agad ay answers pray na. Pero may may pangalawa. Na minsan doon sa pangalawa, ayaw nung iba, pero wala kang magagawa kung may proseso pa bago ka gumaling. O ikaw, nagpipray ka, may sakit ka. Eh kung ang pamamaraan ng Diyos ay kailangan mo munang magpa-check up sa doktor, ayan, at uminom ng antibiotic para gumaling ka, may proseso, gagaling ka. Pero may proseso kang pagdadaanan. O halimbawa, mayroon kang malalang sugat. Ay wala na kasi ngayong kaagad-agad yung malala mong sugat, eh may nagpray kaagad ay maghilom na at wala na yung sugat. O. Eh, ikaw, magpa-pray ka sa akin. Liwa, marami kang sugat. At na-experience ko yan. Minsan may pinag-pray ako dyan sa party po ng, unahan lang po ng Pateros. Sugatin po siya. At sabi nila, kinulam. Mayroon din doon sa Placer Masbate. Sugatin din. Masama na ang amoy. Hindi po kaagad gumaling. Pero pagkatapos ipag-pray, nanuyo yung mga sugat niya at tuloy-tuloy na gumaling. At mayroon po naman talagang kailangan mong bumili ng antibiotic at 1 linggo kang uminom ng antibiotic bago gumaling yung sugat. So may proseso. Ang importante, gumaling ka. Hindi yung kaparaanan lang ng gamot, kung hindi ang gamot, ang doktor, at mga taong nag-a-advise, ay maaaring kasangkapan ng Diyos para sa iyong kagalingan. Ito yung gusto kong sabihin. At bigyang pansin natin sa istoryang ito, mayroon pong kasangkapan para po magkaroon ng kagalingan yung bulag. Anong kinasangkapan ng Panginoon? Dapat nating makita ito, ha? Anong kinasangkapan ng Panginoon? Lupa, dura, tubig. O, alam mo ba yun? So hindi naman ginawang, kumuha lang ang Panginoon ng lupa pagkatapos hinaplasan yung mukha. Tapos sabi ko, maghilamos ka na doon. Magaling ka na. May dura. Nakakadiri noon. Pero pag dura ni Jesus, walang problema. May dura, putik, at tubig. 3 yung daan para maranasan niya ang kagalingan. Dumura ang Panginoon, tapos doon sa lupa na kanyang pinagduraan, pinagputik niya ito, saka ipinuna sa mata. Hindi agad nakakita, hindi agad gumaling yung may sakit. Kinakailangan niya pang mag-sacrifice, pumunta sa lugar ng Siloe at doon ay maghilamos ng tubig. Kaya kung hindi naman ako
ako against it. Kung kinakailangan, pumunta ka sa PGH, pagkatapos magpa-check up ka, at sabihin ng doktor sa iyo, o mag-take ka ng antibiotic, mag-take ka ng ganitong gamot para ikaw ay gumaling. So may proseso. Ito yung isa sa mga patunay na may mga paggaling ang may sakit na ang pamamaraan ng Diyos, hindi instant, may gagamitin, may sakripisyo kang gagawin. So, yan ang gusto kong ipakita sa inyo. Na dito po, gumaling yung bulag, pero may putik, may dura, at may tubig na ginamit. At kinakailangang magsakripisyo yung bulag na makarating sa lugar na may tubig at kinakailangang maghilamos siya bago siya makakita. Kaya, ako po ay, hindi naman ako kumukontra doon sa mga talagang hyper yung faith nila. Ay, wala nang gamot-gamot, ay wala nang doktor-doktor, di na kailangan yan. Pwede akong gumaling sa pamamagitan ng aking prayer lang. Salamat kung may ganun katindi na faith kay Lord na ikaw ay gumaling kahit walang gamot. Pero hindi mo naman pwedeng i-degrade o maliitin yung mga tao na nagpapadoktor, nagpapacheck up, sabi, mga walang pananampalataya yan, nagiinom ng gamot. Hindi ako believe na may faith yan kayo. Hindi mo naman pwedeng husgahan na gano'n. O ako nga diabetic, nag-i-insulin, nagmi-metformin. Hindi nyo naman pwedeng sabihin, yung evangelist na yan ay, mababaw ang faith yan. Kasi nag-i-insulin yan Natin pwedeng maliitin yung mga tao na may prosesong pinagdadaanan para po magkaroon ng kagalingan. So, iba-iba kasi ang pamamaraan ng Diyos Diba? Iba-iba ang pamamaraan. May instant, may proseso. Yan ang sagot ng Diyos sa ating panalangin. Ngayon din, pangalawa, wait muna. Maghintay ka, may proseso ka pang dadaanan. Ibibigay ko sa iyo yung hinihingi mo. Tatanggapin mo yung kagalingan, pero may proseso kang pagdadaanan. Maaring operasyon. Ang asawa ko po, 75% na yung tatanggalin sa bituka niya. Dapat po operahan na. Ay yung chance na mabuhay ng matagal, wala. Bakit po? Tatanggalin 75% ng bituka niya, paano pa yung panggiling ng kanyang pagkain? Di wala na. Mabuti na lang at may pamamaraan ang Diyos na higit sa kaya naming isipin o gawin. Hindi namin kaya yung hinihingi ng doktor. Pinull out namin doon sa Quirino Medical Center, dinala sa PGH. O pagdating sa PGH, second opinion, iba ang sinabi ng doktor. Nakita namin maraming sugat yung bituka, pero hindi kinakailangan tanggalin. Nakita namin may tumor, pero hindi kinakailangan tanggalin ang 75% ng bituka. Ang gawin natin, gamutin lahat ng mga sugat. Pag magaling na yung sugat, saka natin tanggalin yung bukol. 4 na buwang gamutan muna. Pagkatapos, nandun ang mga prayer, nandun ang pananampalataya na siya'y kaawaan ng Diyos, makaka-recover at gagaling. Pagkatapos ng 4 na buwan, pag CT scan, nakita, clear, wala na yung sugat. Anong sunod na gagawin? Kailangang operahin, tanggalin ang tumor. Nung maopera, natanggal ang tumor, gumaling na. So, may prosesong pinagdaanan. Binigay ng Diyos ang kagalingan, pero dumaan ka doon sa proseso na yon. Ganito rin po yung pinakikita dito sa istoryang ito. Pinagaling yung bulag, pero kinailangan ang 3 mahalagang sangkap. Dura, putik, o yung alabok, yung lupa na pinagputik, at tubig na paghilamos. Ngayon, kung ang kaparaanan ng Diyos para gumaling ka sa iyong sakit, pa-check up ka sa doktor at sabihin ng doktor, bilihin mo yung ganitong antibiotic, i-take mo ito ng 3 buwan, pagkatapos mo itong i-take, bumalik ka sa akin, at pag clear na magaling, may operasyon na gagawin. Saka magkakaroon ng kagalingan. Minsan ganun May ititake kang gamot, may operasyon. Pero hindi ibig sabihin,
na hindi ka pinagaling. Hindi Diyos ang nagpagaling. Kasi maging kakayanan ng mga doktor, ay sa Diyos pa rin yan ang galing. Kasangkapan lang sila. So may mga kinakasangkapan. Ay, kung ang kaparaanan ng Diyos ay yung doktor ay katulad ng tubig, katulad ng putik, katulad ng dura. Mayroon pong mga proseso. Iba-iba po yan. Kaya po, huwag tayong extreme ha. Yung mga nagpapadoktor, ina-advise nating magpadoktor, hindi ibig sabihin na walang tulong na ang Diyos at wala ng pananampalataya na kailangan para ikaw ay gumaling. Magkasama pa rin po yan. Habang ikaw ay nagdarasal para sa iyong kagalingan, para sa solusyon ng pangailangan mo, ng problema mo, i-guide ka ng Diyos sa pamamaraan na dapat gawin. O, di ba ginaid ni Jesus? Pumunta ka doon. Sa Siloe doon, maghilamos ka. O, i-guide ka ni Lord. May pamamaraan siya para gumaling ka, pero hindi instant. Ayan. Kaya gusto ko pong ipaunawa yan sa inyo. Kaya po, balanse po tayo dito. Sa ating programa, balanse po tayo. Hindi po tayo extreme na, hindi, pag na kay Lord ka, instant healing yan. Kaya yung iba, pag nagkasakit, ayaw na nilang magpa-doktor. Sa halip na gamitin yung doktor para gumaling, ang nangyari ngayon, lumala yung sakit nila. Pagkatapos, sisisihin nila ang Diyos. Akala ko ba nagpapagaling si Lord? Ay, bakit lumala yung sakit ko? Kailangan mong dumaan ng proseso para gumaling ka. Ayaw mong dumaan ng proseso Kaya yan po ang gusto ko pong ipakita at ipaunawa sa inyo lahat. Sa inyong lahat na mga tagapakinig. Kasi po, ang Panginoon tagapagpagaling. Diba? Si Jesus. Pero alam niyo ba na may kasakasama siyang doktor? Alam niyo ba na may kasakasama siyang doktor? Sino yan? Ay, si Lucas. Yung sumulat ng aklat ng Lucas, doktor yan. Aralin niyo yung background yan. Tignan niyo pa sa encyclopedia. Doktor yan. Kasakasama yan ni Jesus. Writer nga, tagasulat nga . So, hindi yung masama yun. At talagang may mga tao na tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos na magpakadalubhasa sa medisina para gamitin kasangkapan para sa mga may sakit. Kaya po, balance po tayo dito. Hindi ko minamaliit yung mga hyper ang faith, yung extreme ang faith. So, sige, go. Pero wag nyo din namang maliitin yung mga tao na dumadaan sa proseso bago magkaroon ng kagalingan. Kasi sa Biblia na ating binasa ay maliwanag na hindi po instant healing ang nangyari sa bulag para gumaling. Kaya po, kung anumang mga proseso ang dapat pagdaanan, dumaan tayo ng proseso. Dumating ako doon sa punto na ako po, na-diagnose may cancer. Ang proseso naman ang gusto ng doktor ay i-chemotherapy ako. I-radiation ako. Mag-take ako ng mga gamot na i-resita nila para sa cancer. Ang problema, wala na akong pera. Sa operation pa lamang, less than 100,000 na. May sakit pa yung asawa ko. Nagagamot din. Sumuka ng dugo, tumain ng dugo. Sabi ko, sige, diyan na lang muna ibuhos ang suporta at tulong sa asawa ko, padoktoran yan, ikumpany sa ospital. Ako, kailangan ay chemotherapy, hindi na po ako sumabay. Sabi ko, Panginoon, total, dapat patay na ako . Nung ako'y ma-aksidente, naubusan ako ng dugo. Nagkabali-bali ang buto ko, nagka-infection ako. Tinanggalan ako ng mga buto. Marami akong mga sugat. Pinagaling mo ako, Panginoon. Ngayon, dahil ako may cancer at kailangan ko magpa-doktor, nagpa-doktor naman ako, nagpa-check up naman ako, pero hindi ko na po masunod sapagkat wala akong pera. Ito na, Panginoon, kung ako'y mamamatay, di mamatay. Handa na po akong humarap sa iyo. Pero gusto ko po mamatay ako na nasa pagsiservisyo at paglilingkod sa iyo. Kaya ang ginawa ko po, ako po'y humayo ng humayo, nagpatotoo at ipinangaral ang kabutihan ng Panginoon. Abay, nagulat na lang po ako
Habang ginagawa ko yung pinagagawa ng Panginoon, unti-unti yung mga kirot, sakit, ay nawala. Ngayon, masaya, nakakangiti. Yan pa ang may cancer. Dahil sa paniniwala ko, pinagaling ako ng Panginoon. So, minsan, darating yung sitwasyon na lahat ng paraan ginawa mo na, nagpa-doktor ka na, nagpakagastos ka na, walang-wala ka na, saka mo mararanasan yung miracle healing ng Panginoon. Amen. Glory to God. Bakit po? Di ba doon sa istorya, doon sa babaeng 12 taon nang dinurugo? Naubos muna lahat ng kabuhayan niya Naipagbili muna Tapos, nung malaman niya yung tungkol kay Jesus, nag-declare siya sa kanyang pananampalataya, mahawakan ko lang ang laylayan ni Jesus, gagaling ako. Aba, nag-sacrifice siya, 12 taong dinurugo, di ang payat na nito, may sakit, mahirap nang magkikilos. Pero nag-sacrifice siya para makalapit kay Jesus at nahawakan ang laylayan ng damit ni Jesus at ang babaeng dinurugo ay gumaling. Ganun din po ako. Nagpagamot na, naoperahan na, marami nang nagastos, ilang balik na sa ospital. Ay Lord, wala na akong panggastos para sa chemotherapy. Wala na akong panggastos para sa aking radiation. Wala na akong panggastos para sa aking mga gamot. Mag-suicide na lang ako, Panginoon. Patay kung patay. Tuloy na lang ako sa ministry. Magkukrusade ako, mangangaral ng kabutihan mo, magpapatotoo. Kung abutin ako ng kamatayan sa aking pagmimisyon, ay handa na akong umarap sa iyo. Kung kailan ako nag-suicide sa mission, saka ko naman naranasan ang pagpapagaling ng Panginoon. Okay, baka ikaw, ubos-ubos na yung pera mo, kagagastos. Marami ka ng doktor na lapitan. Marami ka ng mga ginawa na pamamaraan para ikaw ay gumaling. Naubos na lahat ng paraan mo. Naubusan ka na rin ng pera, wala ka na rin panggastos. Di ba gusto mong gayahin ako? Mag-suicide na lang tayo, maglingkod kay Lord. Kung abutin tayo ng kamatayan sa paglilingkod, di salamat. At least, makakapiling na natin ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, ang mag-alay ng buhay, para sa Kanya, makakatagpo ng tunay na buhay. Diba? Lucas 9:24. Nung inalay ko na yung buhay ko, sabi ko, Panginoon, bahala ka na po sa akin. Isiserve ko na itong buhay ko. Kung abutin ako ng kamatayan sa aking pagmiministeryo, handa na ako, harap na ako sa iyo. Pinreserve pa ng Panginoon ang buhay ko. Kailan lang po yun? November 6 po ako inoperahan. At bago matapos ang Nobyembre nitong taong nakaraan, dapat irradiation ako, chemotherapy, na-discover na ang cancer ko, leiomyosarcoma. Pwede po ninyong i-search sa internet. Yan ang cancer ko. Pero, dahil wala nang pwede pang igastos, ay ibigay ang buhay kay Jesus. Kaya kung ikaw ay wala ka na rin paraan at ubos na rin ang paraan mo, naubusan ka na rin ng pera, wala ka na rin pampagamot, ibigay ang buhay kay Jesus, ipagkatiwala at sabihin mo, Panginoon, lahat ng paraan ginawa ko na. Ngayon, ubos na yung paraan ko at solusyon ko. Gusto ko naman, Panginoon, ibigay ang buhay ko sa iyo. Ikaw na po ang bahala sa akin. Amen. Amen. Sometimes, inilalagay tayo ng Diyos sa ganung kalagayan. Ang tanong nga dito sa bahagi ng kasulatang binasa natin, bakit ba nangyari yan? Ang may kasalanan ba siya mismo? Paano magkakasali? Pinanganak kang bulag yung magulang niya ba may kasalanan? Hindi rin yung magulang niya may kasalanan. Walaan niyang may kasalanan. Iyan nangyari dyan sa bulag na yan para mabigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Isinilang siyang bulag para mahayag ang kapangyarihan ng ating Panginoon na kahit na bulag, kaya niyang pagalingin. Ngayon, bakit ako dumaan ng 3 kamatayan? Bakit ako nagkaroon ng malalang aksidente? Minsan yung iniisip ng marami, kasi may mga nagawang kasalanan niya si Pastor Digoy. Kasi ganito, ganyan. So maraming sinasabi sila.
Pero bandang uli, naintindihan ko, kaya nangyari ang lahat para maging patotoo ko at gamitin ako ng Panginoon mightily sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang grupo ng pananampalataya hanggang sa mga kamusliman. Ay kung wala naman akong mabigat na patotoo na pinagdaanan na ako'y tumawid ng 3 kamatayan, pakikinggan pa ako ng mga Muslim doon sa Sultan Kudarat, doon sa Cotabato? Diba hindi? Paano ako magmimisyon at magkakandak ng mga evangelistic crusade at revival kung wala akong bit-bit na extraordinary patotoo? O kung hindi pa ako dumaan ng ganung bagay? Makakapag-travel ba ako sa Amerika? Makapag-travel ba ako sa Canada? Makapag-travel ba ako sa New Zealand? Sa Japan? Sa iba't ibang mga bansa? Kung wala kang mabigat na karanasan at patotoo, paano kang magmimisyon at magsasabi sa tao na ang Diyos ay buhay, na siya'y makapangyarihang Diyos, na sa Kanya'y walang imposible kung hindi ka dumaan doon? Sa ganong kaparaanan, sa ganong pinagdaanan, nabibigyan ng kaluwalhatian ang pangalan ng Panginoon. Kaya ang tanong ngayon, dahil ba ako'y nagkasala at nagkulang, ay lahat naman tayo makasalanan, lahat naman tayo nagkukulang sa Panginoon. Kaya ako dumaan ng malagim na aksidente. Ang sagot, walang pwedeng humusga kung nagkasala si Brother Digoy, nagkulang, kaya ako dumaan doon. Isang bagay ang sigurado ko, pamamaraan ng Diyos yun, para sa pamamagitan ng buhay kong ito ay ihayag ang patotoo na siya ay buhay at makapangyarihan, na siya ay bumubuhay kahit ang tao ay dapat patay na siya ay Diyos ng himala, kahit 58 ang sugat ko at ako'y diabetic, pinagaling niya ako, at kahit na po ako'y mayroong malalang infeksyon, dapat namatay ako, patay na ang mga buto ko, inalis na ang mga buto ko, pero napagaling pa rin ako, nawalan ako ng buto sa left and right na paa, pero pinatubo ng Panginoon. Sa ganung paraan, masasabi ko, ang lahat ay nangyari para mabigyan ng kaluwalhatian at karangalan ang Panginoon. Katulad din sa istoryang ito, dahil ba nagkasala ang magulang niya o siya mismo nagkasala? Kaya nangyari siya na ganyan, na bulag? Sabi ng Panginoon, walang nagkasala. Nangyari yan sa Kanya para sa kaluwalhatian, mabigyan ng kaluwalhatian ang pangalan ng ating Panginoon. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Ayan ang gusto ko pong liwanagin sa inyo, mga kapatid. Kaya po, pagdating po sa healing, sa kagalingan, mga iniibig kong mga kapatid, huwag tayong extreme. Katulad ng istoryang binasa natin, may 3 paraan si Jesus bago naranasan na gumaling ang bulag. Dito sa chapter 9 ng aklat ng Juan, dito mabasa po natin. Una, siya ay tumura. Pangalawa, kinailangan niyang ng putik, pinagputik niya, pinunasan yung mata ng bulag, hindi kaagad nakakita. Kinakailangan pang mag-sacrifice ang bulag, papunta doon sa lugar ng Siloe at maghilamos. Ganon din po ang mga pamamaraan ng pagpapagaling ng Diyos. Kadalasan, may proseso po tayong pagdadaanan. Walang problema kung kailangan mong magpa-check up. Walang problema kung kinakailangan mong mag-take ng antibiotic. Walang problema kung kinakailangan mong operahan bago ka gumaling. Proseso yon na nais ng Diyos pagdaanan mo bago ka gumaling. Kaya yun ang gusto kong ipakita sa inyo. So, 3 sagot sa paglapit natin sa Diyos. Una, ngayon din, pagbibigyan kita. Katulad nga nung ikinukwento natin na anak ng pinuno na sundalo, sabi niya, sumama kayo sa akin para gumaling yung may sakit ko. Sabi ng Panginoon, umuwi ka na dahil magaling na. Ibig sabihin, ngayon din, ibinigay ko yung hinihingi mo. At yung pangalawa, may proseso kang pagdadaanan. Kailangan mong magpa-doktor, kailangan mong mag-take ng antibiotic, kailangan mong operahan. So may proseso. Gagaling ka pero dadaan ka ng proseso. Pangatlo, nasagot kapag tayo lumapit at humingi kay Lord. Hindi kita pagbibigyan. Hindi ko nasasagutin ang iyong request. Hindi na kita pagbibigyan. Una, consequence na mga ginawa mong kasalanan, anihin mo. Pangalawa, nakatakda na yung kamatayan sa iyo. Kahit sinong manalangin, kahit sinong humingi,
Oras mo na, oras mo na. Kaya pag oras na ng isang tao, kahit sino pa ang manalangin, oras na, itinakda na siya, na mamamatay siya, kukunin na siya, kahit anong galing ng manalangin at anong tindi ng panalangin gawin, oras na, oras na. Naintindihan niyo po? Kaya mayroong mga pinapanalangin, pagkatapos ipanalangin, nag-declare ng kagalingan, namatay pa rin. Ay, oras na eh, nakatakda sa kanya yun eh. Hanggang doon na lang ang buhay niya eh. Hindi na pwedeng baguhin yung gusto ng Diyos. Oras na eh. Ayan, ibig sabihin, pangatlong sagot, pag tayo lumapit sa Diyos, hindi kita pagbibigyan. Ay, Diyos siya eh, hindi mo naman siya pwedeng diktahan eh. Siya pa rin ang magpapasya eh. Umaapi lang tayo, nakikiusap tayo na, nalangin tayo, humingi tayo ng awa, nakawaan tayo. Pero kung oras na at oras na, nakatakda na sa isang tao, ang sagot, hindi na kita pagbibigyan kasi oras na niya eh. Yun nga, yung isa pa, ay konsekwensya niya ng pinagagawa niya eh. O halimbawa, yung isang tao po ay inabuso yung katawan, nagpakatalamak sa drugs, nagpakatalamak ngayon sa alak. Pagkatapos gusto nating gumaling, makarecover at mabuhay, tapos namatay. Sabihin natin, akala mo ba yung nananalangin na yan, dinirinig ng Diyos at gumagaling ang ipinapanalangin? Namatay ba? Namatay naman. Eh, paano pagbibigyan ng Diyos yung panalangin ng taong nanalangin? Ay, yung taong yun ay inabuso ang katawan, nagpakatalamak sa drugs at sa alak. So, consequence ng kasalanan niya, anihin niya kamatayan. Minsan, mag-isip-isip nga tayo. Hila-hilahin natin pababa, pataas, pakaliwa, pakanan, yung takbo ng utak natin. Huwag tayong sarado. Minsan nakakawawa naman yung mga lingkod ng Panginoon. Nanalangin na nga, nag-sacrifice na nga. Minsan, pinuntahan na yung may sakit, nagbiyahe pa, gumastos pa, nagpakaabala pa, pinag-pray, nung mamatay yung may sakit, sinisi pa. Bihira naman, wala naman pala ikang nangyayari sa panalangin ng mga yan. Hindi kayo marunong umintindi ng sitwasyon kung nakatakda na doon sa tao dahil consequence ng kasalanan niya, oras na talaga, yun hanggang doon lang siya, hindi na pwedeng mabago. Tanggapin na natin yun ang maluwag sa kalooban. Huwag sumbatan ang mga nananalangin, huwag sumbatan ang mga tao na nagmamalasakit. Sapagkat kahit anong gawin ng isang tao, pag ayaw ka ng pagbigyan ng Diyos, pag oras na, oras na. Kaya may panalangin na hindi ko na kayo diringgin, hindi ko na kayo pakikinggan. At mismo pong sa isang sulat kay Jeremiah, hindi ko lang masabi eksaktong verse, ay may pangungusap si Lord. Huwag mo na silang idalangin sapagkat hindi na kita diringgin. Ay ngayon, kung dumating doon sa punto na nananalangin at hindi na dininig ng Diyos, ay parang katulad nung sinabi niya kay Jeremiah, na may mga tao na kahit na ipanalangin mo, hindi ka na diringgin ng Diyos. Kasi hinusgahan na yun ng Diyos, tinuldo ka na yun ng Diyos, judgment na yun sa Kanya, hatol na yun, dahil sa mga maaring mga nagawa niyang kasalanan o mga pag-abuso na ginawa niya sa Kanyang katawan. Kaya siya ay mamamatay sa banig ng karamdaman. Tatlong sagot sa paglapit natin sa Diyos. Ngayon din, ibibigay ko. Pangalawa, dumaan ka ng proseso. Wait, maghintay ka. Dumaan ka ng proseso. Pangatlo, di na kita pagbibigyan dahil yan ang itinakda ko na. Di na pwedeng mabago yung desisyon. Yan yung sagot ng Diyos. Okay? Maliwanag po sa atin yung ating pag-aaral ngayong umaga. Salamat po sa inyo pong pagtangkilik at patuloy na pagsubaybay sa programang Bread of Life, at tayo po ay dumako po sa panalangin. At ngayon, lumapit tayo sa Diyos. Ano yung kailangan natin? Tulungan nawa tayo ng Diyos, i-guide tayo para masagot tayo sa ating pangailangan. At nawa, mangyari kung matatag ang iyong faith kay Lord. Ang sagot ay, yes, ngayon din, bibigay ko. Ay di, to God be the glory. Kung kagad-agad matanggap natin. Pero kung may proseso, Lord, i-guide mo kami sa tamang proseso. Para itong hinihingi at kailangan namin ay matanggap namin. Tulungan mo kami sa tamang proseso. Kung ano man yung hinihingi natin na yan. At kung yan ay kagalingan, tulungan mo kay Panginoon.
Sinong doktor, kailangan pagpa-doktor, budget, kung operasyon, lahat ng kailangan namin, Panginoon, tugunin po't katagpuin. Hingi natin na nandun ang tulong lagi ng Diyos. Kung nandun tayo sa wait o sa proseso, lumapit tayo sa Kanya. Hallelujah. Glory to Christ Jesus. Kung ano man ang inyong mga prayer request at pangailangan, sambitin natin sa maikling sandali, sa loob ng ilang segundo. Hindi kita nakikita, hindi ko alam ang problema mo, hindi ko alam ang pangailangan mo, at hindi ko rin alam ang sakit mo. Kung ano man ang nais mo na maranasan galing sa Diyos, kagalingan man yan, sige po, ikaw mismo sa iyong kinalalagyan, lumapit ka at magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. So para siguradong diringin tayo ng Diyos, magkaroon muna tayo ng pagsisisi sa lahat ng ating pagkukulang, kawalan ng ating pananampalataya, pagkakamali, kahinaan, suko muna natin sa Panginoon. Sige po. At tayo po ay hihingi ng pabor sa Kanya. Yes, Lord. Yes, Jesus. Mabiyaya mapagmahal na Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Kilala po ninyo ang bawat isa sa amin. Saan man kami naroon, maging nasa loob at labas man kami ng aming bansa, sa loob at labas man kami ng aming mga tahanan. Alam ko, Panginoon, nakikita mo ang bawat isa sa amin. Hindi kubli kami sa iyong harapan. Lahat po kami, Panginoon, ay lantad sa iyong harapan. Narito ang mga kahilingan at karaingan ng aking mga tagapakinig. May mga prayer request sila. Na nais nila, Panginoon, ang kasagutan. Nais nila, Panginoon, ang solusyon mula sa iyo. Ama, sa pangalan ni Jesus, una namin inilalapit ang mga may sakit. Nanawa, Panginoon, ay katulad nawa nung sa anak ng pinuno na nang sinabi mong magaling na ay gumaling nga. Kaya sa may sakit, Panginoon, nanalangin kami na kung pwede i-declare mo yung miracle healing sa kanya. At kung may proseso mang dapat daanan, i-guide mo siya at i-provide mo kung ano ang mga kailangan. Kung kailangan nila, Panginoon, na maghilamos, kung kailangan nila, Panginoon, ng putik na ipapahid, kung kailangan nila, Panginoon, ng herbal medicine o anumang mga pangpahid o antibiotic o anumang gamot. Lord, ang aming dalangin, i-provide po ninyo ito para yung may sakit magkaroon ng kagalingan. Ama, sa pangalan ni Jesus, dinadalangin din po namin ang mga kapuspalad at na hirap sa buhay. Ang mga pangailangan po nila, Panginoon, ay nais nila na ito ay matugunan, mapunan ang mga kakulangan. Kayo din po, Panginoon, ang magbukas ng pinto ng iyong langit at gumawa ng kaparaanan, i-guide ang bawat isa para po masolusyonan kung anong pangailangan at problema mayroon sila. Lord, ang mga kapatiran na nanghihina, nagkakaroon ng depresyon, na nawala ng pag-asa, abutin mo din, palakasin mo ang kanilang pananampalataya at nawa, Panginoon, sa iyong mahimalang kaparaanan, ma-restore sila, makilala kanila, maranasan kanila sa kanilang buhay. At tunay nga, Panginoon, ano pa mang mga prayer request mayroon ang bawat isa, kami ay lumalapit na may pagpapakumbaba. Katagpuin mo sila, Panginoon, ayon sa kanilang pangailangan. At ang mga nangailangan ng himala ng kagalingan, tanggapin nila ang kagalingan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At tunay nga, Panginoon, mangyari alinsunod sa iyong kalooban, kung sila'y dadaan ng proseso o ngayon man, kung mamarapatin mo, sila ay magkaroon ng kagalingan sa sakit man sa ulo, sa puso, sa baga, sa bituka, rayuma, arthritis, sakit sa dugo, sakit sa utak, ito man ay virus. Sa pangalan ni Jesus, nagdideclare ako ng miracle healing na ito ay dumaloy at matanggap ng bawat isa at mapatunayan nila na ikaw ay buhay at makapangyarihan ng hindi magagawa ng tao, magagawa mo dahil sa iyo po walang imposible. Salamat nga, Panginoon, sa umagang ito, sa mga salita mo namin narinig na nagpalakas ng aming buhay pananampalataya at dalangin namin, Panginoon, patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming patnubayan, ano man ang gagawin namin sa araw na ito, lalo na ngayong araw ng linggo, yung magsisitungo sa kanilang mga worship service, sa kanilang mga sambahan, patnubayan mo sila na maluwalhating makarating sa kanilang mga lugar na pupuntahan,
At patnubayan mo rin, Panginoon, ang mga worship service ngayon, ang mga pastor, mga pastora, mga lalaki at babae na tatayo at magdadala ng iyong salita sa likod ng pulpito. Ang karunungan mo, ang kapuspusan ng iyong banal na Espiritu ay sumakanila at sila'y maghayag ng mensahe na naangkop sa pangailangan ng tao na magpapalakas at magpapatatag ng kanilang buhay pananampalataya. Sinasama ko rin po sa panalangin sa umagang ito ang akin pong pagtungo sa lugar po ng Tabas. Patnubayan po ninyo ako na ako'y maluwalhating makarating doon sa church na nag-invite sa akin. Kahit na ito, Panginoon, ay depressed area at isang church sa isang barangay, kayo pa rin ang manguna, Panginoon, at kung paano ka kumilos sa mga malalaking kongregasyon na doon ginamit ng mga nagdaang panahon. Kumilos ka rin, Panginoon, kahit sa mga maliliit na grupo ng pananampalataya. At tunay nga, O Diyos, inaangking ko po ang genuine revival ay mararanasan sa umagang ito at gayon din po sa nakatakdang gawain mamayang hapon doon sa mga tribo. Lord, kayo po ang patuloy na gumabay at hiningi ko ni Panginoon ang patuloy na provision at pagtugon mo sa pangailangan ng bawat isa. Anumang pangangailangan yan, punan po ninyo, Panginoon. At ako'y nanalangin, Lord, sa pangangailangan din ng iyong lingkod na maraming mga pangangailangan. Ako'y naniniwala ikaw ang Diyos na tumutugon. Nanalangin po ako, Panginoon, na magkaroon kami ng maayos na water supply doon sa Calaguas Island. Magkaroon kami ng maayos na koneksyon ng Wi-Fi at magkaroon po kami, Panginoon, ng sapat na pera para po yung mga dapat pang ayusin at gawin sa home base po doon sa Calaguas Island ay magawa po namin. Nanalangin din po ako, Panginoon, ang kumpletong instrumento, isang set ng amplifier na gagamitin sa mga evangelistic crusade. Lord, patuloy po kayong humipo ng mga tao na talagang may puso na sumuport at tumulong sa iyong gawain. Patuloy mo silang ikunik sa amin at matugunan ang lahat ng pangangailangan namin. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagsama mo at pagpatnubay sa amin sa lahat ng aming mga gawain, lalo na sa programang ito ng Bread of Life. Sa iyo ko po pinagkakatiwala ang mga darating pang mga gawain namin at tunay ikaw lang ang maitaas at maparangalan. Salamat, Panginoon, na sa umaga pong ito, pinagpala po ninyo ang lahat ng aking mga tagapakinig at patuloy mong pagpapalain sila ayon sa kanilang pangangailangan. At dalangin ko, patuloy mong patnubayan, gabayan ang bawat isa, saan man sila pumunta, ngayon at habang sila'y nabubuhay. Salamat po, aming Diyos, sa pagtugon mo sa aming dalangin. Ikaw lang ang maitaas at maparangalan. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kasama ng Banal na Espiritu, nag-ahari noon, ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming dalangin. Amen. And amen. And amen. To God be the glory. Salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat. Sa lahat ng mga taga-subaybay. Saan mang dako, lugar kayo ng bansang Pilipinas. Good morning po sa inyong lahat. At sa mga kalapit lugar na same ang oras, good morning po. At sa mga nasa iba't ibang mga bansa, anumang oras mayroon kayo dyan, magandang araw po, mapagpalang araw po. Salamat sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay sa programa ng Bread of Life. Muli, ang inyong lingkod, si Evangelist Rodrigo Bacos, ay pansamantalang namamaalam. Bukas pong muli, sa ganito ding oras, pagpalain tayo ng Diyos. Diyos mabalos sa Indogabos, mga kababayan kong Bicolano, maray na aga sa Indo.